Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang Korean drama at romance film na pinamagatang Waiting for Rain. Ang pelikula ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang binata na nakaupo sa isang parke at siya ay mukhang napakasama ng loob. Itong lalaking ito ay si Young Ho. Mukhang masama ang loob niya dahil hinahanap niya ang babaeng matagal na niyang hinihintay, pero hindi dumating ang babae. Pagkatapos nito, bumalik ang pelikula sa nakaraan 8 taon na ang nakalilipas, noong kumukuha si Young Ho ng pagsusulit sa pagpili para sa kolehiyo. Napakahirap ng buhay ni Young Ho noong mga panahong iyon dahil napakatanga niyang tao. Kaya naman noong mga panahong iyon, hindi tinanggap si Young Ho na mag-aral sa alinmang kolehiyo kaya naman paulit-ulit siyang kumukuha ng pagsusulit taon-taon. Pagkatapos kumuha ng pagsusulit sa araw na iyon, nagpa siya si Young Ho na doon na magtanghalian. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang tanghalian, may babaeng lumapit sa kanya at kinausap siya. Ang babaeng ito mismo ay si Sujin. Siya ay sinabihan na siya ay isang madamdamin, masayahin, at walang hiyading babae, at lumalabas na siya kasing tanga ni Young Ho. Maraming beses ding tinanggihan si Sujin na makapasok sa kolehiyo, kaya naman madalas silang nagkikita sa parehong pagsusulit taon-taon. Sa oras na iyon, medyo mapangahas na niyaya ni Sujin si Young Ho na makipag-chat kahit na hindi nila kilala ang isa't isa. Si Young Ho na isang stupid guy ay nalilito kung ano ang isasagot ng kausapin siya ni Sujin dahil magandang babae si Sujin. Kaya naman sa mga oras na iyon ay nananatiling tahimik si Young Ho at walang masabi. Kasunod nito, nagpa siya si Young Ho na sumakay ng tren pa uwi ngunit biglang, mula sa likuran, sinundan siya ni Sujin. At muli, nagsimulang kausapin ni Sujin si Young Ho. Nang maghihiwalay na sila, si Young Ho na kanina patahimik sa wakas ay nagsalita at doon, naghiwalay silang dalawa. Pagkatapos, ang eksena ay nagsasabi na si Young Ho ay dumating sa kanyang bahay at nakita ang kanyang kuya at ama. Dito, sinabi sa atin na ang kuya ni Young Ho ay kabaliktaran ni Young Ho. Matalino at gwapo ang kuya ni Young Ho at ngayon ay mayaman na siya at bukod pa doon, madalas niyang asarin si Young Ho dahil torpe siya. Nang gabing iyon, nalaman muli ng kuya ni Young Ho na hindi nakapasa si Young Ho sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Ininsulto agad siya ng kuya niya sabay sabi, "Young Ho, wala kang pinagbago. Lagi kang tamad at tanga. Paano ka magiging successful kung hindi ka man lang makapag-college? At hanggang kailan mo gustong abalahin si daddy? Simula bata ka at hanggang ngayon pabigat ka pa rin." Matapos insultuhan ng kanyang kuya, nagpa siya si Young Ho na dumiretso sa kanyang silid. At muli, nagsisikap pa rin si Young Ho na ipagpatuloy ang pag-aaral upang mapatunayan niya sa kanyang kuya na maaari siyang tanggapin sa kolehiyo. Pagkatapos sagutan ang maraming tanong, sa wakas ay sinubukan ni Young Ho na suriin ang mga ito. Ngunit muli, sa kasamaang palad, karamihan sa mga sagot ay mali. Mula dito, alam natin na may mga taong tinuturing na bobo hindi dahil sa tama kundi dahil iba-iba ang talino at kakayahan ng bawat isa. Frustrated, si Young Ho ay maaari na lamang mangarap ng gising at iniisip niya habang siya ay nakatulala hanggang sa maalala niya ang isang batang babae sa kanyang elementarya na naging mabait sa kanya. Minsang binigyan siya ng panyo ng dalaga noong nasugatan si Young Ho noong elementary pa siya. At naalala na lang ni Young Ho na wala siyang panahon para pasalamatan ang dalaga at ibalik ang kanyang panyo. Ang babae ay si So-yeon at si So-yeon pala ang first love ni Young Ho dahil laging binubuli at iniinsulto ng lahat ng mga kaibigan niya sa elementarya si Young Ho dahil sa kanyang katangahan, si So-yeon lang ang taong nagmamalasakit lang sa kanya sa oras na iyon. Kinaumagahan, nagpa siya si Young Ho na makipagkita sa kanyang kaibigan sa elementarya na si Jungkook. Nakilala ni Young Ho si Jungkook dahil alam niyang ang ina ni Jungkook ay vice principal ng kanilang elementarya. Sinabi rin ni Young Ho kay Jungkook na gusto niyang makipag-ugnayan sa isang kaibigan sa elementarya na nagngangalang So-yeon. At hiniling din ni Young Ho kay Jungkook na tanungin ang kanyang ina ng impormasyon tungkol sa address ni So-yeon. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakuha ni Young Ho ang address ni So-yeon. Matapos malaman ang address ni So-yeon, balak kaagad ni Young Ho na magpadala ng sulat. Sa pagkakataong ito, ibinuhos ni Young Ho ang lahat ng kanyang nararamdaman at pasasalamat sa sulat dahil hindi niya maitatanggi na si So-yeon ang kanyang first love. Kinabukasan, tinulungan ni Young Ho ang kanyang ama sa trabaho. Sobrang frustrated si Young Ho that time dahil tuloy-tuloy na ang pag-aaral niya para makapasa sa college entrance test pero bagsak pa rin. Sa wakas ay tinanong niya ang kanyang ama kung alin ang mas mahalaga, talento o pagsisikap, sa pag-aaral ng isang bagay. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang dalawang bagay ay mahalaga. Dagdag pa niya,
mas mahalagang magustuhan ang kanyang natutunan dahil laging may mga paghihirap sa bawat bagong bagay na kanyang matututunan. Ang sagot ng kanyang ama ay nagpaisip kay Young Ho kung gusto ba talaga niyang magkolehiyo o ito ay hinihingi lamang ng lipunan at gayon din ang kanyang kuya. At doon, napagtanto ni Young Ho na marahil ay mayroon siyang iba pang mga layunin na nais niyang matutunan. Makalipas ang ilang araw, hindi inaasahang nakatanggap si Young Ho ng sulat mula kay So-yeon. Siyempre, tuwang-tuwa si Young Ho dahil nga si So-yeon ang first love niya. Tuwang-tuwa siya nang mabasa niya ang sulat. Doon, isinulat din ni So-yeon na gusto niyang makipagpalitan muli ng liham sa kanya ngunit may ilang kondisyon. Ang kondisyon ay nais lamang ni So-yeon na makipagpalitan ng mga liham at hindi dapat magkaroon ng mga pagkikita-pagbisita sa hinaharap anuman ang mangyari. Kahit na mukhang napakabigat at malungkot, sobrang saya na ni Young Ho dito dahil matagal na niyang itinatago ang pagmamahal niya kay So-yeon. Dahil kahit sa pagpapalitan lang ng mga sulat ay makakapaglabas siya ng saloobin at tuwang-tuwa siya. Kinabukasan, syempre, gumawa kaagad si Young Ho ng isang stuffed dog na siya mismo ang gumawa para ibigay kay So-yeon. Sumulat si So-yeon sa napaka-espesyal na paraan kaya naman para basahin ito, kailangang iharap ni Young Ho ang kanyang liham sa araw. Habang binabasa ang sulat, biglang binisita ni Sujin si Young Ho. Nang makita niya si Young Ho na may ningning sa mukha nang nagbabasa ng isang sulat, alam niyang galing ito sa isang babae. Kaagad, nalaman ni Sujin na si Young Ho ay umiibig sa isang babae. Sa halip na talakayin ang nilalaman ng sulat, tinalakay ni Sujin ang mga ulap kay Young Ho. Bagamat mukhang walang kabuluhan dito, sinusubukan ni Sujin na magbigay ng senyales na sabihin kay Young Ho na talagang nagsimula ng magustuhan ni Sujin si Young Ho at nagseselos siya sa babaeng nagbigay ng sulat kay Young Ho. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, biglang dumating si Sujin kay Young Ho. Nang gabing iyon, maraming sinabi si Sujin tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na ang araw na iyon ay ang araw na namatay ang kanyang kapatid. Pagkatapos noon, dahil gusto pa rin ni Sujin na makasama si Young Ho, tinanong ni Sujin si Young Ho kung gusto niyang manatili sa kanya ng isang gabi lang. Siyempre, dahil inosenteng bata si Young Ho, nagulat siya nang imbitahan siyang sumama sa kanya. Pero muli, dahil nalulungkot siya noong araw na iyon at malungkot din si Sujin sa huli, handa siyang samahan. Pagkatapos ng tanghali, agad na pumasok sa kwarto sina Sujin at Young Ho. Habang nasa silid, nagsimulang magkwento si Sujin tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi rin sa kanya ni Sujin na namatay ang kanyang ina at may bagong asawa ang kanyang ama. Tila, sa likod ng kanyang ngiti, si Sujin ay lubos na nagduru sa araw-araw. At pagkatapos noon, sinabi ni Sujin na komportable ako na kasama ka dahil mayroon tayong pagkakapareho. Lagi tayong mukhang malungkot kahit na tayo ay tumetawa. Matapos sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan, nangako rin si Sujin na balang araw ay sasabihin niya muli sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan ngunit sa isang tala. Siguradong handang matulog si Young Ho sa kanya ng gabing iyon. Nang marinig iyon, nagulat si Young Ho. Si Young Ho ay maaaring isang hangal na tao ngunit hindi siya isang bastardo na mahilig matulog sa mga anak na babae ng ibang tao kaya naman mariing tinanggihan ni Young Ho ang imbitasyon. Sa pakiramdam na tinanggihan, sa wakas ay inilipat ni Sujin ang usapan sa pamamagitan ng pagtalakay na makikita nilang dalawa ang aurora balang araw sa Iceland. Kung tutuusin, hindi pa rin naiintindihan ni Young Ho na noon pa man ay gusto na siya ni Sujin. Dahil doon, ang magagawa ni Sujin ay mahalin siya ng palihim at magdasal ng buong puso, kahit minsan ay nasasaktan ang kanyang damdamin. Lumipas ang mga araw at mas madalas na nakikipagpalitan ng liham si Young Ho kay So-yeon. At dahil doon, kahit na hindi sila nagkikita, mukhang interesado sila sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Sujin kay Young Ho na mamasyal. Sa araw na iyon, hiniling ni Sujin kay Young Ho na pumunta sa dalampasigan. Sa oras na iyon, tinanong ni Young Ho si Sujin, "Sujin, bakit ang bait-bait mo sa akin?" Sumagot si Sujin ng, "Gusto kita kasi kahit bobo ka. Sincere kang tao, Young Ho." Sa kabilang banda, si Young Ho at So-yeon ay patuloy na nagpapalitan ng liham paminsan-minsan. Sa wakas, gusto na talaga nilang magkita pero hindi nila masabi. Isang araw, nagpasya si So-yeon na pumunta sa lugar kung saan nagtatrabaho ang ama ni Young Ho ngunit sa kasamaang palad, noong araw na iyon, hindi nagawang makipagkita ni Young Ho kay So-yeon dahil, kasabay nito, sinusubukan din ni Young Ho na pumunta upang tingnan si So-yeon sa bookstore kung saan nagtatrabaho si So-yeon. Yes, in fact, nagkasalisihan silang dalawa ng tadhana, mali lang palagi ang timing.
Pagkatapos nito, binigyan ni Soyeon si Young-ho ng silhouette na larawan. Kahit silhouette photo lang ito at hindi makita ang buong mukha ni Soyeon. Tuwang-tuwa na si Young-ho. Ang kanyang mukha ay nagniningning na may napakalawak ng ngiti dahil sa katunayan, si Young-ho ay hindi nakita ang kanyang unang pag-ibig sa napakatagal na panahon at sa unang pagkakataon, sa wakas ay makikita niya ang kanyang silhouette na mukha. Kinabukasan, nasa bubong si Young-ho kasama si Soojin. Sa oras na iyon, sinabi ni Young-ho kay Soojin na sumuko na siya sa pagkuha ng pagsusulit sa kolehiyo ngayong taon. Nang marinig iyon syempre, labis na nagulat si Soojin ngunit ipinaliwanag ni Young-ho ang dahilan. Pakiramdam ni Young-ho ay tila napakatanga niya para makapasa sa pagsusulit sa kolehiyo. Kaya naman nagpasya siyang huminto sa pagsubok at nag-iisip siya ng iba pang libangan at iba pang kasiyahan na maaari niyang matutunan at ituloy. Pagkalipas ng ilang araw, ang pagmamahal ni Young-ho kay Soyeon ay lumalago paminsan-minsan. Sa wakas, si Young-ho ay nag-ipon ng lakas ng loob na magsulat ng isang liham at humiling kay Soyeon na magkita dahil talagang gusto siyang makita ni Young-ho. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Young-ho ng tugon mula kay Soyeon. Ang nilalaman ng sulat ay nagsasabi sa kanya na si Soyeon ay gustong makipagkita kay Young-ho sa ika-31 ng Desyembre sa kanilang elementarya na ngayon ay isang parke. Nagbigay ng kondisyon si Soyeon na dapat umulan sa ika-31 ng Desyembre, ngunit, kung hindi, kailangan nilang maghintay sa susunod na taon. Matapos malaman ang kondisyon, labis na nagalit si Young-ho dahil napakaliit ng pagkakataong umulan sa ika-31 ng Desyembre at maaaring kailanganin niyang maghintay ng maraming taon. Kahit na alam niyang napakaliit ng posibilidad, ang pag-ibig ay nagpapalimot sa kanya ng lahat ng uri ng imposible. At mula noon, nagpasya si Young-ho na hintayin ang ulan para kay Soyeon. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Young-ho ang kanyang bagong layunin sa buhay na gusto niyang maging isang entrepreneur. Kaya naman, nagpasya si Young-ho na pumunta sa Japan para malaman ang tungkol sa kalakalan. Bago pumunta sa Japan, nakipagkita muna si Young-ho kay Soojin para magpaalam. Sinabi rin ni Young-ho kay Soojin na pupunta siya sa Japan ng napakatagal na panahon at malamang na matagal bago sila muling magkikita. Iniisip ni Soojin na maaaring ito na ang kanilang huling pagkikita. Sa wakas ay nagtanong kay Young-ho, ano ang pagkakaiba sa pagitan ko at ng iyong first love? At bakit hindi mo ako kayang mahalin? Sagot ni Young-ho ay para siyang bituin at ang unang pag-ibig niya ay parang ulan. Si Soojin ay talagang napakaliwanag ngunit si Soyeon lamang ang makapagbibigay ng kaliwan kay Young-ho. Matapos marinig ang sagot na iyon, ang tanging magagawa na lang ni Soojin ay magpakita ng peking ngiti dahil sa mga sandaling iyon, masakit talaga ang puso niya at gusto niyang umiyak. Ngunit napagtanto ni Soojin na hindi siya talaga kayang mahalin ni Young-ho. At mula noon, sa wakas ay pinalaya na ni Soojin ang kanyang damdamin at tinanggap ang katotohanang ang relasyon nila ni Young-ho ay maging magkaibigan lamang. Pagkatapos ng gabing iyon, pumunta kaagad si Young-ho sa Japan upang malaman ang tungkol sa kalakalan. Pagkalipas ng ilang taon, pagkatapos bumalik mula sa Japan, sinimula ni Young-ho ang kanyang negosyo na ginawa. Taon-taon, seryosong inaasikaso ni Young-ho ang kanyang negosyo. Hanggang sa makalipas ang ilang taon na ang negosyong paggawa ng payong ni Young-ho ay naging matagumpay at kumita ng malaki. Tapos isang araw, biglang pumunta si Soojin sa umbrella shop ni Young-ho. Siyempre, sa mga oras na iyon, labis na ikinagulat ni Soojin ang pagbabago ni Young-ho dahil napakatagal na nilang hindi nagkikita. At malaki ang pinagbago ng kasalukuyang Young-ho simula noong huli silang magkita. Ngayon ay hindi natanga si Young-ho at mukhang mas settled na siya sa negosyong meron siya ngayon. Pagkatapos nito, nagbigay si Young-ho ng payong na regalo kay Soojin. Ang payong na matagal nang ginawa ni Young-ho para kay Soyeon, ngunit sinabi niyang hindi pa sila nagkikita. Kaya naman hindi nagkaroon ng pagkakataon si Young-ho na ibigay ito kay Soyeon. Agad na binuksan ni Soojin ang payong at nakakamangha. Sinadya ni Young-ho na pininturahan ang payong ng mga larawan ng aurora at mga bituin. Matapos makita iyon, naluluha na lamang ang mga mata ni Soojin dahil hindi niya akalain na naaalala ni Young-ho ang mga bituin at ang aurora. Sa palagay niya ay nakalimutan na siya ni Young-ho at lalong napagtanto ni Soojin na hindi siya kailanman nagkamali ng minahal na lalaki dahil mabuting tao si Young-ho. Ngunit ngayon ang magagawa na lang ni Soojin ay ipagdasal na sana ay muling makasama si Young-ho ang kanyang first love dahil naniniwala si Soojin na maaaring may mga taong sadyang inilaan para mahalin hindi para angkinin. Bumalik tayo sa eksena ilang taon na ang nakalipas.
Sinasabi nito ang tungkol sa pakikibaka ni Young Ho na tuparin ang kanyang pangako kay So-yeon na maghintay ng ulan sa ika-31 ng Disyembre. Gaya ng ipinangako, noong unang taon, sinabi ni Young Ho na hihintayin siya sa parke ngunit sa kasamaang palad, hindi umulan. Pero hindi sumuko si Young Ho. Sa ikalawang taon, tinupad ni Young Ho ang kanyang pangako sa pagbabalik sa parke sa parehong petsa. Ngunit muli, si Young Ho ay hindi pinalad at nasa ikatlong taon pa lamang. Nagpa siya si Young Ho na pumunta sa parehong lugar sa parehong petsa. Si Young Ho ay handang maghintay ng hanggang 3 taon dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkakaroon kundi pagkilos. At ang kanyang paghihintay na ganoon katagal ay isang patunay kung gaano kamahal ni Young Ho si So-yeon. Pero hindi pala nagtagumpay ang paghihintay ni Young Ho sa taong iyon dahil kailangan niyang maghintay hanggang 8 taon. Hindi umulan noong ika-31 ng Disyembre at hindi pa niya nakikita si So-yeon. Sa ika-8 taon, si Young Ho sa wakas ay nagsimulang sumuko dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi makapaghintay sa kanya ng ganoon katagal. Sa wakas, napagtanto ni Young Ho na hindi sila pinapayagan ng tadhana na magsama. Ngunit dahil marami talagang gustong sabihin si Young Ho kay So-yeon, sa wakas ay nagpa siya si Young Ho na hanapin muna si So-yeon. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang maghanap si Young Ho ng impormasyon tungkol kay So-yeon at nakahanap siya ng nakakagulat na impormasyon na si So-yeon ay may napakalubhang sakit. Namatay si So-yeon 8 taon na ang nakalilipas at iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakita ni Young Ho. Matapos malaman ang impormasyong iyon, syempre, ang puso ni Young Ho ay labis na nasaktan. Ngunit muli, hindi siya naniniwala sa katotohanan dahil pakiramdam niya ay buhay pa si So-yeon. Ngunit dahil malapit na ang araw na iyon sa ika-31 ng Disyembre, sa wakas ay determinado si Young Ho na tuparin ang kanyang pangako na maghintay sa huling pagkakataon sa ika-31 ng Disyembre sa parke. Ngunit sa araw na iyon, isang himala ang nangyari dahil umuulan gaya ng sinabi ni So-yeon. At sa pagtatapos ng pelikulang ito, binigyan tayo ng plot twist kung saan lumalabas na this whole time, ang nakikipagpalitan ng liham kay Young Ho ay hindi si So-yeon kundi ang kapatid niyang nagngangalang So-hee. At kahit noong elementarya, ang nagbigay ng panyo kay Young Ho ay hindi si So-yeon kundi ang kapatid niyang si So-hee. Noong araw na iyon, suot ni So-hee ang uniforme ng kapatid niya dahil basa pa ang kanyang damit. At ang dahilan kung bakit hindi sinubukan ni So-hee na makipagkita kay Young Ho sa park noong ika-31 ng Disyembre ay dahil hindi alam ni So-hee na ilang taon na siyang hinihintay ni Young Ho sa park dahil nakakuha lang si So-hee ng isang reply sa sulat niya at binasa lang niya. Kaya naman noong taong iyon, nagpa siya si So-hee na pumunta sa park dahil umuulan. At iyon ang ending ng pelikulang ito na very open-ended dahil hindi sinabi sa atin kung namit ni Young Ho si So-hee. Ang pagtatapos ay nakasalalay sa iyong pananaw dahil maaari itong maging isang masayang pagtatapos o isang malungkot na pagtatapos. Ngunit anuman ang wakas, sinabi sa atin ng pelikulang ito na ang pag-ibig ay maaaring magmula sa mga simpleng bagay at ang pag-ibig ay nakakabaliw at komplikadong ipaliwanag. Gayunpaman, iisang bagay ang sigurado, ang pag-ibig ay maganda. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.